Yan na. Praise God. Morning! Good morning po. Pagpalain tayo ng ating Diyos. Tayo muna natin sila. Praise God. Wait natin sila. Amen. Good morning, God. Good morning, Jesus. Good morning, Holy Spirit. Praise God. Number 1 sa atin, si Kumari Shirley Hagaman. Good morning. Good morning po at sumayin niyo po ang pagpapala ng Diyos sa inyo pong asawa, sa iyo lalo, at sa inyong buong pamilya. In Jesus' name, amen. Praise God. Wait natin sila, Pastor. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Hallelujah. Dami mong lakad ngayon, dami mong transaction. No? Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Ayan. Cecil Lucero Meneses, good morning Araw po. po ng Biyernes Praise God, ngayon. praise Salamat God, praise po. God. Mula nung Lunes hanggang ngayon, Biyernes po ay masigla ang ating good buhay. Friday. Ayan. Pinagpalang Good umaga po. Friday po Amen. sa ating lahat. Ayan. Agapan na natin, baka tayo mahirapan Si Lo, sa ayan, si Lala de la Cruz and Marlon de la Cruz. Nasa mission sila ngayon. Ayan, Si Sister pagpalain po Lala kayo de la ng Cruz, Diyos. si Maybelline Gueban, at si Pastor JB Solangon. God bless you po. Oy, maaga sa din inyo pong si mission. Sister Marites Ignacio Amen. Magandang umaga de po, los Sister Santos. Marites. Ayan, Pat Jessica, maaga Amen. din. Good morning kay Brother Ramiro Acosta. Pagpalain po kayo ng ating Good morning Panginoon. po, good morning. Sumayin yung biyaya ng Diyos sa inyong negosyo at sa inyong buong pamilya. Ito ba si Ramiro? Natutulog pa ba ito? Mukhang hindi na natutulog Praise to. God. Saka laging always smile yan. Ayan. Pagpalain ng Diyos at good morning sa North Carolina, USA, kay Jessica, kay Tony Paul, Nika, Nike, Gratian Paul, sa inyong pamilya. Kay God bless you more. Carla Briones Amen. de los Good morning, Reyes. good Good morning morning. po. Ayan. Good morning din po sa buhay po ng ating kapatid na Sister Ami Jean, Guanshan Jean, and Kina Jean, sa mga anak ni Ami Jean here in the Philippines. God bless you all. At patuloy kayong samahan ng Diyos dyan. Maaga din Shanghai, China. Maaga din po si Lenlen Leiba. Ay, Ayan. good morning po, San Pedro, Laguna. Sa buong pamilya Leiba po family, ni Sister Lilin Ignas Leiba. family. Amen. Good morning po, po. Nanay, si Mama Ignas. At sa asawa po ni Sister Linden Leiba, good morning po sa inyo lahat. Amen. Ana Marie Paler, good morning po. At sa inyong buong pamilya, sumayin yung biyaya ng Kay Diyos. Rosalie de la Cruz ng Ilocos Norte. Kay Nanay Good Gloria morning po. Clemente, Ayan. Tatay Tonyo Clemente, kay Anika Clemente. Magandang umaga po sa inyo. Masayang ang mukha ni Lenlen Leiba. Pinagpalang umaga dyan po sa Tres Martires, Cavite. Kay Jocelyn Cabral, kay Joyce Cabral. Ayan. Marlene Saladaga, good morning po. Amen. Ayan, praise the Lord. Pinagpalang umaga po kay Grace Oloya at sa iyong asawang pinakamamahal mo. Good Amen. morning po, Pastor At kay and John Pastora. Sabi ni Julieta. Ayan, si Julieta Julieta Gaspar. yan, si Julie Gaspar. Si Good morning, Julieta Malolos, Gaspar. Bulacan. Ayan. At sa iyong asawa kay Bobby, good morning. At sa iyong mga apo. Pinagpalang umaga din po kay Brother Sunny Repia, kay Jemima Repia, at sa inyong mga anak, kay Sir Sonson. Good morning. Nanay Juicy Joy Serda ng Camarin, Bulacan. JCT, Caloocan. Armanlao, Ayan. Bulacan. Sa buong pamilya, kay Sister Evelyn Villanueva de la Cruz, sa inyong asawa po, at sa inyong mga anak, sila yung nag-pray kanina. Oo. Yung anak niya sa Nanay BDS. Glo Clemente. Hallelujah, praise the Lord. Pumapasok na tayo sa lugar po ng JCTRL Buena Vista. Marcelo Compound. Good morning po, Nanay Alicia Cloud, at kay Risa Regine, kay Annalyn Cloud, at sa inyong lahat dyan, kay Marbella. Pagpalain po kayo, Grace Marbella ng ating Panginoon. I-bless po ng Diyos ang ating young worker, chairwoman, Melanie Marcelo, at sa KBS teacher head, ang ating pong Sister Maureen Marcelo, pinakyaw nila, no? Grabe ang, ano niyan, ang Len biyaya sa Bacal, Diyos. Len Bacal, Amen, amen. Ira Di Guzman, Naumilin Shiona Sanchez, good morning po. Ayan, bumati din siya. Pagpalain ng Diyos ang buong pamilya po ni Tatay Honorato, si Nanay Aleta Marcelo. God bless po. Good At morning sumayin niyo po. masaganang Ayan. biyaya in Jesus' name. Good morning po, Pastor Lauro, Pastora Ruby, Mien, magandang Good morning buhay po. Panalangin sa Yamang Bukid.
Bukid, Amen, Balay amen. Bukid, lahat ng bukid sa Palawan, pagpalain po At ng Diyos. sumayin yung lahat, ang mga Ayan. bukid dyan Healing sa Palawan. healing, Nanet Versosa. healing kay George Maria Mos Visitasyon. Naway pagpalain siya sa umagang Yes, ito. be healed in Jesus' name. Ayan. Aris Carpio, good morning Carpio. po. Ayan, praise the Lord. Ayan, Mariel, ating, Safe de la Cruz. Ayan. Amen. At Ito yung- pagpalain ng Diyos, ang buong Tikbe o North Sagaray, Bulacan, Municipal Hall. Pastor Arnel de la Cruz. Ayan, praise Pagpalain the ng Diyos ang Lord. buong pamilya ni Pastor Arne de la Cruz, kanyang asawa at Oh, anak. bago ito. Mia ko, good morning Bago po. to, Pastor Arbi, si Ron Idrote. Magandang bago to. umaga po. Ron Brother Idrote, Ron. ayan. May Dosil, good morning and God bless you, anak, kapatid na sa buong Tikbe, JCTRL Church, Oh. at dyan sa iyong trabaho sa Generica. Good morning. Good morning daw kay Marlita Golondrina. Good Amen. morning din po. Ayan. Pinagpalang umaga sa admin natin, kay Marilu Vargas and your family, kay Paring Jimmy, kay Kumaring Maria Dagwasi, kay Janessa Dagwasi, pagpalain ng Diyos ang inyong buong sambayan, kay Boss Charlie Vargas. Thank you Lord sa araw na ito at sa umagang ito. Sabi po ni G. Adorna. Ayan. At ang ating kapatid na pastor na punong-puno ng nagpe-preach, punong-puno ng kagalakan, Pastor Joel Dayalagdon, good morning po and God bless you At- po sa inyong buong pamilya, kay Jacob, kay Pastora At Emily, kay Sunny All ng Marilao. Ayan. Evelyn Lanyohan, at sa inyong pong mga anak, at kay Brother Claudio Lanyohan, good morning and God bless you po. Kay Elizabeth Tan ng ng Valenzuela. Balul. Nagsama mo yung Balolos. Nagsama Valenzuela. Balolos. Balolos. Bagong dictionary word. Ayan, magandang umaga po, Balolos. Nanay Beth Chua. Yeah, good morning. Kay Sister Linda Ramos Lam, kay Boss Carlos Lam na buhay pinagpala, no? Na dapat ganun pag may nga talagang pinagpapala, makita mo na parang relax na lang sila. Loobin po ng Diyos, Amen, in makasamba Jesus' name. po kami sa Sunday dyan Amen. sa JCT RL Main Church. Evelyn Villanueva. Amen, Ayan. amen, praise God. Pagpalain po ng Diyos ang inyong pong asawa at ang inyong apo na talagang alam kong kinalulukuhan nyo. Yung apo na iyan nagbibigay dagdag kaligayahan sa kanilang Yes, si sambahayan. Judy Ann Gionida Neri. Ayan. At ang ating ang sinak na mukha sa TRL Bet Solangon, naging kamukha ni Betsy Sinak, ano? Praise God. Ayan. Yan, Kay amen. Carol Nomor. Good morning, Good morning. po. Arsenio Bautista. Andiyan ba si Carol? Andyan? No, nandyan. Ayan, oh. Ayan Oh, na. Si professional na Carol. ngayon yan. Si Pinagpapala Christine ng Carol Diyos yan. Hagaman Nomor. Si Carol, napakabait na Blessed. bata Kay niya. Kuya Arsenio Bautista. Ayan, ng kasama natin yan kanina Baguio. pang madaling Ayan, araw. From Baguio City, ano? Kaninang madaling araw, kasama natin Kay yan. Mary Praise God. Joy Kawilan. Good morning. Pinagpalang umaga po kay Gubot Gabriel family. Garcia. Good morning. Ayan. Amen. Sister Marley Rose Gubot, Jerome Gubot, good morning. And Kay God bless po. Jessel De Jesus. Sister Neng Doremon Kay sa Kat- Middle East, good Ayan. morning. Kay Katimo. Yes, naman Marivic nakaabang lagi yan. Panaligan. Good morning. At RL Munoz yan, Quezon City, good morning po. Ayan ang KBS teacher head natin, Maureen Marcelo. Good morning and God bless you. At pagpalain ng Diyos ang buong buhay, kalusugan ni Sister Josie Eternal, JCTRL Tikbe, North Sagaray, Bulacan Coordinator. Healing and speedy recovery para kay Patrick na naka-confine ngayon sa Lung Center. Speedy recovery po in Jesus' name. Yes, Pagpalain in po Jesus' kayo ng name. Diyos. Sinong Patrick yan? Ayan, ang anak po ni Irene Talaron. Okay, be Balodio. healed in Jesus' name. Amen. Pagpalain ng Diyos. Ayan, sa iyo maraming, sa akin konti lang. Oh. Yan, Beverly Roboca. Bago po ito, si Beverly Roboca. Gunman, taga saan po kayo? Pagpalain po kayo ng Diyos. Angelo Hagaman. Ayan, praise the Lord. Kay Makmak, good morning. Kay Good morning, Robian tama. Robian, minsan ka laming nakita face to face. Makita ka namin sa susunod. Ayan, Yeah. Robian Garcia. Marilos, yan, nabati ko na ito, si Marley Rose family, Gobot family. Coordinator po natin sa Santa Rosa, Laguna.
Wow. Ang ating minamahal, Luz Biminda Lagidaw, ang Praise inyong pong the asawa. Lord. Good morning po sa inyong asawa at sa inyong buong pamilya. At patuloy na pumasok ang banal na Espiritu sa inyong pong church house in Kay Jesus' Sister name. Baby Ubani. Oh, JCTRL coordinator ang yan. coordinator po ng ano. Yes, professional yan sa oras. May Cruz ng Bulak, Santa Maria, Bulacan. Marites Cobillo, good morning din. Magandang Ayan. pinagpalang umaga sa buong pamilya ni Pastora Annie Oxendine. Iba yung kalusugan ibigay ng Diyos kay Bobby Oxendine at Okay, pagpapalang amen. umaati kabong. Amen. Yun ang salita, umaati kabong. Blessed Biyaya morning. kay Asher at kay Abigail Oxendine. Sa mag-asawang Linda Ramos Alam, good morning Kay po. Boss Ayan. Carlos Lam. Pinagpalang umaga sa buong pamilya po ni Graciel Miguel Pagia, kay Kuya Kim Pagia, at sa inyong mga anak. Marami na tayong kapatiran na nagdadalang tao. Kay Pastor. Seneb Nasayaw, good morning po. Paglabas ng mga baby na yun, sa kailan sinapupunan, handog na handog sila sa Diyos, Born again na God, praise God. At ang ating kapatid sa pananampalataya, Kabalae, Teresita Cruz, Laneta, good morning po at pagpalain ng Diyos ang inyong pong pamilya. Amen. Salamat daw, Praise God. Pastor Lauro, Pastor Ruby, sa pag-aampon nyo sa aking anak nung Tuesday. Opo. Si San welcome All. na welcome po. Mabait po si Sophie. Mabait po at katunayan na mabait na mabait po talaga siya. At kahit lang pakain, bira lang, kain lang. Amen. Praise God. At patuloy pong i-bless ng Diyos si Sophie Repia. Amen. Napakabuti ng ating Diyos. Pakisama po sa prayer para po bukas anniversary ng TRL amen. Pulong Buhangin. Hoy, palakpakan natin. Palakasin po kami ng Diyos at makatin po lahat ng Amen. invite namin po. Yes, Ayan. hallelujah. Praise the Lord. At pagpalain ng Diyos ang buong JCTRL Pulong Buhangin, third na pala iyan. Amen. Sino ba ginamit ng Diyos na nagbukas dyan, Pastor? Si Si Pastor Rainy Pastor Rani. Oxendane. O, purihin ng Diyos. Tinan mo ganun. Si Pastor Rani Oxendane, mo lang yan, di. Walang kompletong educational attainment yan, Pero purihin ng Panginoon, pinatulan ng Diyos. Siguro ito si Jerry Tamayo, nagmi-mission na siguro taon na ito. pala, praise God. Nabotas. Amen. Good morning po, Pastor. Bati po kami dito sa Nabotas ni Amen. Good Pastor morning James Patrick Lawan. Yes, Ayan, sa praise God. Nabotas Good pala morning. sila. Nabotas. JCTRL Nabotas. Good morning Pagpalain po sa kayo inyo. ng Diyos. Pagpalain po kayo dyan sa TRL Andyan ba ngayon Nabotas. si Sir James? Si Pastor James? Pagpalain po ng Diyos. Nasa mission na pala. Purihin ng Panginoon. Napakasipag Ayan, niya ni si Pastor Seneb James. Nasayaw po pala ay taga-Tagig. Baptisa po ba kayo na Sister Seneb Nasayaw? Oo, Ayan. kasi nandyan lang naman. Malapit lang pala, Tagig. Hallelujah. I-bless ng Diyos. Pati na pastor yung gabi ng Panginoon na makarating sila lahat sa second Sunday po. Ano nyo na, mark on your calendar. Schedule na po natin yan from umaga, madaling araw hanggang hapon. Para sa Panginoon. Yung ating second Saturday, dyan po ilagay lahat yung good news. Yung gospel para tackle the situation one at a time, face to face. Ganoon. Patrick Lagahino Praise God. Botanes is watching. Good morning Yes, po dyan good sa Caloocan. morning. Good morning po, Brother Pastor Patrick. Lauro, Pastor Bimiel, at sa lahat po na buwabati rin, Luz Biminda Lagidaw. Amen. Sabi po ng ating pong Sister Linda Ramos Lam, thank you Lord for the healing, praise God. Buhay mayaman yung mag-asawa na yan. Mga nakaupo na lang ng ganyan. Ito, bago din po ito sa akin. Hallelujah. Praise Si God. Mark Santos Calleja. Amen, amen. Bago rin. Blessed morning Praise po, God, sabi praise nga. God. Nakala ko nasa kayo Tinagsiguro ito ni Maybelline. Sa planeta, nakaganon lang sila, nila Boss Carlos. Sarap nung ganon Graciel Diba? Miguel Pagya and Kim Pagya, good morning po Dapat sa pag inyo. mga kagaya natin, ganon na lang. Huwag nang bibigyan ng mga hinanakit sa mananoob. Ayan. Teresita Ang mga Cruz magulang. Lianeta, Sino good sila? morning po. Pinagpapala ng Kabalae, Diyos. ayan. Amen. Good morning po. Hallelujah. Nanay Ronilia Escueta, Dante Escueta, good morning po. Coordinator ng JCTRL Obrero. Praise the Lord. Oh, Pastor Tony, Pinagpalang Panaligan. obrero, Saan kayo naka-assign si Pastor Tony ngayon? Pastor, yung motivation talaga ng pastor sa bawat area para mag-mature yung bawat mga kapatiran sa faith. Amen. Mukhang Praise kasama God. si Patricia. Blessed morning po from TRL Nabutas. Nabotas. Kasama siguro. Pastor, ang relasyon naman nilang dalawa bilang Nagmi-mission mag-boyfriend. Banal.
Ganon. Answered Praise prayer God. po, Pastor Lauro, salamat po sa prayer niyo po kay Erica Pay. Instantly Praise answered God! prayer po siya. Salamat po sa morning devotion Second natin opinion dahil yun okla eh. po yung X-ray. X-ray. Ayan. Praise God, makakapag-work Rapa na. Samuel, good morning. Balanga, good morning. Glory, good morning. glory to God. Amen. Good morning, Shirley Solangon. Pinagpalang umaga po sa ating tikbe worker, ating pong kapatid, Sister Estela Condes, Brother Emer Condes, sa inyo pong mga malulusog na mga anak. Ayan. Bago rin sa akin to, si John Jimuel de los Santos. Taga saan po kayo? Saan yung Pastor John Ralen? Jimuel de los Santos. Stroke survivor. Uy, sinabi natin stroke, baka mamaya youth yan. Taga saan po, brother? Kasi Maymay may Dos, mga nabato mo na ba si magkakapareho eh. Maymay? Si Maymay Oo, Dos, may po mga ba? magkakapareho kasing name. Praise God. Hallelujah. Si Ichiko Sheng, napati mo na ba? Makati City, Ay. second Sunday, Ichiko. Ichiko Sheng. Yan po si Mitch Aranja. Pagpalain ka ng Diyos, anak, at i-bless ng Panginoon, pati mga kapatid mo. Kay Jenny Magulang Gregorio, in Jesus' good morning name. po sa inyo. Yan, Jenny good- Gregorio. Jenny Saan yan? Gregorio. Laguna ba siya? Parang ganun eh, no? Sa Laguna ba? Si Sister Jenny. Nakarating na po ba kayo ng main church? Pinagpalang umaga po kay Nanay Wilma Brazil. Bless po ng Diyos sa inyong buong pamilya at masolve na po natin. Baakay natin si Brother Jesus. Jess de Jesus. Tama ba? Jess de Jesus? Jiron, In Jesus' name. kay Jiron Kevin Anday. Ang ating po minamahal na ka-sister kay Christ at sa ating kapitbahay kamag-anak, Sister Normelita Sanchez, God bless you po. Praise God. Yan, kagaya niyan. Nung siya yung tumuntong na sa ganong edad, pasarap sa harap na lang sa buhay, donya na yan eh. Si Sister Norma, donya na yan. Praise Praise the God. Lord. Hallelujah. Ganun dapat Marisa Design ng Lord Fernandez. yun eh. Blessed morning po, Pastora. Ayan. Amen. Pinagpalang umaga po. Hallelujah. Kulang na kulang yung aking cellphone, no? Kulang na kulang yung pagtaas niya. Ayan. From Praise TRL God. Katuparan pala yun. Sino po, Pastor? Hindi ko na alam kung sino. Pinagpala ang TRL Katuparan. Answered prayer, meron na silang venue. Glory to God na pinagdadausan ng every Saturday church service. At yan ay pinagpala ng Diyos ang Ayan. pakikipag-usap ni Pastor Joel Dayalagdon. Mula sa San kita mo, Lazaro. si Pastor Joel Dayalagdon ay leading educational attainment graduate yan. Mula sa San Lazaro no? Hospital. Mahusay makipagtransaksyon sa tao. Pastor Praise Arby. God. O sino? Mula sa San Lazaro Hospital. Pastor Tony yan. Ayan, Pastor Tony. Pastor Tony, panalangin. Bukas Praise daw pala God. ang hayo nila sa Cavite at sa Paranaque. Siya po yung nag-share kaninang madaling araw. At Ganon. paggising niyan, kahit bagong gising si Pastor Tony, doon malalaman pag may tsura talaga tao. Pag bagong gising, doon malalaman. Yun talaga yung unang itsura nila. Kaya, aware tayo. Sa mga Miss Universe, ang inaabangan ng mga judges, hindi yung naka-makeup sila, nakaayos. Inaabangan nila yung paggising, bagong gising, walang ayos. Yun daw ang talagang itsura mo. Ganoon. Kaya pag bagong gising ka, wag yung parang nakaganon ka wag yung parang kontrabida sa pelikula agad eh. Kailangan all smile ka. Ikaw di pastoralin. No, Magandang umaga po at Magandang umaga po at happy birthday kay Praise Mama Ging Ignas. Wow, Ayan. good morning. Happy birthday po, Mama, Kay Mama Ging Ignas. Birthday Praise God. niya po ngayon. Salamat good sa Diyos. health and God bless you more. At patuloy po na malalim na relasyon sa Diyos Ayan. ang ipagkaloob sa inyo ng Panginoon. Ilang taon na po kayo? Susundin pala Ano yun, nila. nagsusumba pa yan eh, sa ganyang edad niya. Oo, zumba lover yan, kaya kita mo sexy. Saka iba kilos pag nagsusumba. Pag yung batak ang katawan sa gym, anak ko, mabibilis maglakad yan, mga listo, alerto, kasi buhay na buhay lagi dugo. No, alam mo naman pag yung puro kain lang, walang exercise, para bang init na init lagi sa katawan. Kaya nag-aantok lagi. Ganyan, Brother Louie Pusyo, good morning po sa inyong Amen. family. Good morning. At dito na ba si Ate Arisapa Reyes? Good morning po. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. At i-bless tayong lahat ng ating Panginoon sa maghapong ito.
Napakabuti ng ating Diyos. Amen. Di kita kilala, pakilala ka, Sino yan? Brother Sino? Estelito Castro. Good morning Pastor, po. kilala mo po ako. Sino ka, Estelito Castro? Okay, baka kasamahan mo sa dating ministry, sa El Shaddai Ministry. Estelito Castro. Pastor, Okay. kilala mo po ako, sabi niya. Pastor, kilala niyo po. Taga saan kaya siya? Opo. Taga saan? Sabihin niyo lang po, kayo po ba'y sang ministry? Kayo ba ay ano pong ministry nakapaloob? Kayo po ba'y nakapaloob sa pinagpalang ministry, sa magandang lalaking ministry, gwapo? Sabihin niyo po. Praise Angelo God. Piang. Nanonood si Angelo Piang. Si Anjo Piang yang, good morning. Sabi ko sa iyo, ayusin mo yung relasyon sa girlfriend mo para may basbas ng Diyos. Kay Rocky King Colyantes. Oh, Ayan po. amen. Sino ba si Rocky King Colyantes? Ayan. Basta't mga taong mga anak ng Diyos yan, tao ng Diyos yan. Pinagpalang umaga kay Sister Novely Medrano ng Hawaii, USA. At pinagpalang umaga sa adventurous woman, strong personality. Nasa iyo na ang lahat, sabi ng kanta, nasa iyo na ang lahat. Si Amen. Lito. Sister Ruby Ann Knights. Si Good morning. Calito God bless pala you. to. Sino po? Kasama natin. Si Calito yung gumagawa ng motor dati dyan sa bayan. Okay po, brother. Ano siya? Nasa giginto po ba kayo ngayon, brother, dito? Ang alam ko dati na ang huling ano niya dito sa Bagbagin, Sa Santa Bagbagin Maria. po, sa Paso. Good morning Ako po yung gumagawa dati ng motor nyo. Ayan. Amen. Praise God. the Lord. Good morning po, brother, Ayan. dito. Alam ko na sa giginto na po ba kayo? Jenica Maglente Amen. Praise God. Rocco, Welcome good po, morning church po. po tayo sa Mula sa Sunday. Baras Antipolo kay Jenica Maglente Rocco. Ayan, Ayan. Baras, Antipolo. Punta po kayo, lobby ng Diyos. Kalooban ng Diyos yun, yung Second Sunday General Assembly. 7 o'clock hanggang hapon tayo. Laan nyo na po yung mark on your calendar. Praise God. Sa Paso, tama siya nga. Sa Paso Opo, dati. good morning po, brother, dito Rocky King Pinagpalang Julian. umaga kay Sister Nena de la Cruz, Sister Rosalie de la Cruz from Ilocos Norte, sa inyong pamilya, sumayinyong biyaya ng Si Diyos. Rocky King Colyantes pala, isa po siya sa stroke survivors. Ayun. Tama si Pastor Alen, tama ka. Jimwell yun, Jimwell. Okay, pero tama ka. Hindi, si Jimwell din pa natin alam kasi si Jimwell. Brother, Sister Jim, Hindi, brother John Jimwell yung kanina. okay, Brother John, amen. Ay wala ka kay Kumaring Shirley Hagaman. Kaya po pagkasipilyo ko ng gabi, bago matulog, nag-lipstick na ako para paggising, pinagpalang umaga kaagad. That's life. Grabe. Kapag papuputlain mo ang labi mo, napakadaling solusyon yun, di ba? Dapat alam natin kung saan tayo may diferensya sa itsura natin, yun ang pupunuin natin. Kay Diba? kay Mas maganda yung Marini reddish lips. Cabrestante, Kaysa Lauriente, maputla. good morning po. Ayan. Amen. Kay Eric Lagera Infante. Ayan. Kay That's Brother life. Eric, Praise good God. morning. Good morning po. Brother Eric Infante, August 6. Tama po ako, no? August 6 po yung house blessing nyo. Ayan. Yung Malacanang na itinayo sa Kailawig. Praise the Lord. Sila ang nagmamay-ari nun, mga Ayan. kapatid. Rocky King Colyantes, House stroke blessing, survivor August rin po 6. siya. Pero malakas na po siya. Sino po yun? Si Rocky King. Praise God. Good morning Sabi po, ni good Elizabeth health. Tan. Yes, in Jesus' name. Pinagpalang umaga po para po sa ating minamahal. Pastora Joyce, my dear Obani mother. Kay Pastor Ray Obani. Praise Ayan. God. At sa kay Bunso Obani. 7:30 Pagpalain kayo na. ng Diyos. At kay Ate Baby Obani. Si Cruz. Nakahabol si Sister Marilo Taladtad ng London. Amen. Ayan. Naku. Joaquin Diaz ng Parang kanyang Australia. madaling araw, kasama na si Sister Ayan. Marilu Taladtad sa Ayan. DDS. Good morning po. God bless po sa inyo, sa inyong pamilya. Joaquin Diaz, pagpalain po kayo ng Pace Smith. Good morning, pagpalain po kayo ng Diyos. Ayan. Kay Pulp Family, Maricel Jessica. Hagaman, good ayan. morning. Ann Hagaman, good morning. Ayan, Gilbert. Maricel Francisco, Hagaman, good morning ng Korea. Sister Nengo Ayan. Raymond, good morning. Hallelujah. At pinagpalang umaga po, Ayan. Assistant Coordinator, JCTRL, Obrero, Quezon City. God bless po, family Sister Edna Mien. Elibran. Hello, Justin. God bless po, family Mien. Salamat po sa Lord. Ingatan po kami sa biyahe ngayon, papuntang DFA. Good morning po. Yes, God Sabi bless ni you Ma. more and more. Kasama niyo ba si Danor Mien? No mo? Si Dandan, wala kasi yung van, Pastor. Umalis na siguro. Paano yung saan yung sasakay ni Tatay Honorato? Bibit-bitin namin ni Tatay Honorato. Tricycle, no? Okay, praise God. Kiara Victoria de Chavez Parilla. Ayan, good morning po sa inyo. Ayan, taga saan ba si Kiara? Meron tayong kasama ngayon na pinagpala ng Diyos, Holy Spirit. Pagpalain niyo po ang mga nakikiisa. 81 viewers, praise God, praise God. At yan ay uhaw na uhaw sa salita ng Diyos.
Pag-pray po sa bunso ni Jenica Maglente Rocco, kagalingan po ang proteksyon ng mga anak ko sa araw-araw. Thank you, Lord. Pagpalain po kayo ng Diyos. Amen, amen. Ito may nakikiisa sa atin. Ito yung isang nagpapala din sa buhay ko na ginagamit ng Diyos. Si Maria Donna Dr. Vicente, ang anak ko sa pananampalataya. Siya pala, sabi ng Middle East, Mami, Hong Kong po ako. Ibig sabihin, mapapasa iyo ang Middle East. Okay, diba? sige. Praise God. Pagpalain ng Diyos ang iyong pong pamilya. 7:13, Maria Donna Dr. 7:40 Vicente. na, Pastora We have Ruby. already 87 viewers. Kahapon, purihin ng Diyos. Kaysa yan, hindi lang nagmunod yan, kaysa natin sa panalangin yan. Yes. Kaysa natin sa panambahan yan. Praise the Lord. Kahapon Hallelujah. po rin ng Panginoon, salamat sa buhay ni Pastor Ray Obani na kasama natin at nakareach tayo ng 107 viewers. Pambihira, purihin ng Diyos. Anong meron ka? Bakit ka ginanon, ha? Ng 107 viewers lang. Taga-Tigbi, TRL Tigbi pala si Kiara Parilla. Ayan. Estrito Castro, Anak pagpalain po, po kayo ng Diyos. anak siya ni in Jesus' Elsa name. de Chavez Parilla. Ayan, Purihin good ng morning. Panginoon. Opo, ito na ang ating Secretary Treasurer, si Sister Elsa de Chavez Parilla. Praise God. God bless po, Sister Elsa. Nawa, loobin ng Diyos, magkita po muli tayo. Malinaw sa second Sunday Ayan. ng buwan. Kakasama nila talaga si Danor. Nakasakay po kami sa van ninyo po. Okay lang po, pagpalain po kayo ng Diyos. No, kasi Bakit kayo sa van namin nakasakay? alis yan, puntang DFA. Ganun ba? Kasi ang kumarin Shirley, pupunta na ng Los Angeles, California. Talaga? Ayan. DFA sila ngayon, pinagpala ng umaga. Magandang umaga sa ating kumpare. Sa kumpare namin sa praise team, paring Marilyn Cabrante. Laurete pare, good morning ha. Pagpalain ka ng Diyos. Ayan. Praise the Lord. Praise Ayan. God. Ang sarap-sarap kasama ng mga praise Mag-alas team. 8 na, Pastor Ruby, sa kababati natin. Yes, praise God. Talagang ganon. That's life. Pag wala ka nang masagot, English ang sagot lagi. Kay Judes Marquez. That's right. Ayan, sino ba si Judes Marquez? That's Ayan. life. Praise God. Amen. Ika nga ni Kumari Shirley Hagaman, lipstick is life. No? Bigatin po talaga ang morning devotion. Sabi ni Sister Josie Ternal. Amen, amen. Praise God. At we have, tayo pag nakikisa kay Lord, pag believer tayo ni Lord, tayo po yung tinuturing ni Lord, extraordinary people, kakaiba. No? Purihin ng Diyos. Di ba tayo tapos ng pag-aaral sa kolehiyo? Di ba tayo degree holder eh? Yes. Pero praise God, because of Jesus Christ, sa habag ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, nagkasama-sama tayo. Ganyang kabuti, ganyang kadakilang ating Diyos. Ako'y nagninilay sa buhay ni Annie, Pastor Annie, Pastor Joel. Di ba mga college graduate niyan? Ang English niyan, English potato, pero praise God. Nakapagbukas pala ng mga gawain. And up to now, mga matured yung mga Christian, ano? Praise God, hallelujah. Tayo po'y manalangin at sumamba sa ating Diyos. Amen, praise God. Samahan niyo po kami sa ating pagsamba. At i-bless po tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. At itaas po natin ang pangalan ng Diyos. Oh, Jesus Christ, we love you. Hallelujah. You are worthy to be praised, and you deserve the highest praise. Holy Spirit, continue to manifest and to minister our lives. We allowed you to move from here in the main church hanggang sa mga tahanan at mga cellphone na nakabukas, sa mga nagbibiyahe po, Lord, sa mga humahayo na po, Panginoon, sa mga daughter churches na nakantabay. Hallelujah! Something good is going to happen in our lives this morning. We have big God, and His name is Jesus Christ, the Lord of Lords, the King of Kings. At walang bagay na mahirap sa Diyos. Siya po ang pinagmumula ng ating pag-ibig. Siya ang Diyos ng pag-ibig. Siya ang Diyos ng umaga, ng hininga, ng buhay. At siya ang may kontrol, hawak niya ang ating buhay. Sambahin po natin siya at pagpalain ng Diyos ang pagsambang ito. Maluwalhati ka, Panginoon. Hallelujah! Purihin ng Diyos. You're the love of my life. You're the joy of my morning. Jesus,
You're the song of my heart, and I will praise your holy. You're the love of my life, Jesus Christ. You're the love of my life. Love you, Jesus. You're the joy of my morning. You're the song of my heart. You're the song of my heart. And I will praise. And I will praise your holy name. Singing hallelujah. Singing hallelujah. Singing hallelujah. And I will praise your holy name. Sa Tagalog po, ikaw ang aking pag-ibig. Si Jesus. Ika'y aking kagalakan. Ikaw ang aking awit. Ang ngalan mo'y pupu. Isa pa po. Tayo lahat, ika'y aking pag-ibig. Si Jesus po yan. Ika'y aking pag-ibig. Ika'y aking kagalakan. Ika'y aking kagalakan. Ikaw ang aking awit. Ang ngalan mo'y pupuri. Everybody, aawit. Aawit. Hallelujah. Aawit. Aawit. Hallelujah. Aawit. Hallelujah. Ang ngalan mo. Ang ngalan mo'y aawit ang mga lingkod ng Diyos. Come on. Hallelujah. Aawit. Hallelujah. Makarating sa trono mo, Diyos. Aawit. Hallelujah. Aawit. Hallelujah. Ang ngalan nyo'y pupuri. Ang ngalan mo. Ang ngalan mo'y pupuri. Ikaw, Jesus. Ang ngalan mo'y pupuri. No, Jesus. Ang ngalan ni Jesus ay purihin ng mga anak ng Diyos. Praise God, praise God. Hallelujah. Siyang ating kagalakan, siyang ating pag-ibig, siyang ating kalakasan, siyang ating awit, siyang ating buhay. Praise siya the si Lord. Yesu Kristo, Lord ating to God. Diyos na buhay. Amen. Buhay na buhay, hindi Praise siya the Lord. ribulto. Hallelujah. Siya'y malakas na Diyos, hindi siya ribulto. Siya'y tumatakbo at para tayo pagpalain agad. Amen. Praise God. Hallelujah. Ayan. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Pinagpalang umaga po. Sa ating mga kaisa ngayon sa panalangin, nawa ay aabutin kayo ng himala ng Diyos. Amen, Sa amen. umagang ito, sa maghapong ito'y ingatan tayo ng purihin ating ang Diyos Diyos. na buhay. Ayan, bago po tayo mga kapatid, dumako sa pagdulog sa Diyos, sa lahat ng ating pangailangan, sa pamagitan ng panalangin, tayo po muna ay magbulay ng salita ng Diyos. Ayan, praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Amen. Praise God. Okay, tayo po ay magbukas ng ating banal na kasulatan dito sa Ebanghelyo ni San Mateo. In Matthew chapter 21, beginning from verse 28 hanggang sa mga sumusunod. Ayan. Praise God. Praise the Lord. Matthew 21 verse 28 up to 32. Amen. Talinghaga. Okay. In verse 28, sabi dito,
Ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon." "Ayoko po," tugon nito. Ngunit, nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganun din ang kanyang sinabi. At tumugon ito, "Opo." Praise God. Tumugon na. Yung isa, ayaw ko po. Yung pangalawa, "Opo." Magkapatid yan, magkapatid ba yan? Magkapatid to. Okay, praise God. Yung panganay, sinabihan ng kanyang tatay, "Anak, lumabas ka, magtrabaho ka sa ubasan." "Ayoko po." Pero, bandang huli ay sumunod naman. Yung pangalawa, "Opo." Ay, bilis. Sumagot Pero, sabi dito, Parang tayo, no? Dito ng Diyos. opo, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng ama? Iyon ang tanong. Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay mauna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan, itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisit tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa kanya." Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng Diyos. Okay. Pero pamagatan na natin para ang ating pong pamagat ng ating pong pagsapinamagatan ko, easy to be a Christian. Easy to be a Christian. Napakadaling maging Kristiyano. Alam mo, Pastora Ruby, meron tayong kasabihan Di ba meron tayong kasabihan? Na napakadaling maging tao. Yes. Pero napakahirap magpakatao. Di ba? Merong ganun tayong kasabihan. Bakit kaya? Sa bagay, sa totoo lang naman, pag ipinanganak ka sa mundong ito, tao ka na. Pero yung magpakatao ka, yun ang napakahirap no? Kaya sa pagiging Kristiyano man po, napakadaling maging Kristiyano. Pero yung magpaka-Kristiyano ka, mukhang mahirap din yun Kasi madaling maging Kristiyano bakit? Ay mapabilang ka lang sa isang Christian ministry, at tapos ay nabautismuhan ka lang nagkaroon ka ng pangalan sa isang church, ay Kristiyano ka na. Pero yung pagiging Kristiyano mukhang napakahirap. So dito po sa ating binasa, sabi ni Lord, nagbigay siya ng talinhaga, sabi ni Lord, ano ang masasabi niyo dito? May isang lalaking may 2 anak. Sinabi niya sa kanyang panganay, "Anak, lumabas ka at magtrabaho ka sa ubasan." Ang sagot naman itong panganay, "Ayoko po." Pero, later on, pumunta siya doon sa ubasan at nagtrabaho. Gayon din ang sinabi niya doon sa pangalawa. Ang sabi, "Anak, lumabas ka at magtrabaho ka sa ubasan." Sagot ka agad, Pastora Ruby, "Opo." Walang kagatul-gatul, opo. Pero, hindi naman nagpunta. Kaya sabi ng Panginoon, sino sa palagay ninyo ang sumunod sa kalooban ng Diyos? Yung pong nakatatanda. Kaya sabi ng Panginoon sa talinhaga, pinaliwanag yung talinhaga. May paliwanag pala si Lord. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo ang mga naniningil ng buwis at mga bayarang babae ay nauna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos." Pinaliwanag ng Panginoon, ito kasi mga tax collector, ang tawag dyan ng mga Hudyo, publikano. Kaya tinawag na publikano, hindi sila tapat sa bansa, sa Diyos. Kasi naglilingkod sila sa pamahalaan ng mga hintil ng Romano, kaya ang tawag sa kanila mga hindi tapat sa Diyos.
At bukod sa maniningil sila ng buwis, mga kurap, yung nagpapataw ng mga malalaking buwis. Kaya tinuturing sila mga makasalanan. At yung mga prostitute, Pastora Ruby, panahon pa pala ni Jesus Christ, may mga prostitute na. Kaya sabi ni Lord, tandaan niyo ito, mas nauuna pang makapasok yung mga makasalanan, yung mga prostitute, saka yung mga publikano sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan Bautista at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa kanya. Ang bansang Israel po sila po yung tinutukoy na ubasan ng Diyos sa Old Testament. Ngayon, itong dalawang anak na ito, nire-represent ito ng dalawang klase ng tao sa bansang Israel. Mga makasalanan at mga self-righteous. Yung mga makasalanan, ito yung mga prostitute, ito yung mga tax collector, katulad ni Sakeo, katulad ni Mateo, ni Levi. Sila yung mga makasalanan sa panahon ni Jesus Christ. At ito naman mga self-righteous, ito naman yung mga Pariseo, mga eskriba. At itong dalawang klase ng taong ito ang iginawa ng talinhaga ng Panginoon. Kaya sabi niya, yung panganay, nagre-represent iyon doon sa mga publikano at sa mga prostitute na babae. Ito naman pangalawang anak, yung bunso, nagre-represent ito doon sa mga self-righteous people sa Israel na tumutukoy sa mga Pariseo at sa mga eskriba. Yung pangalawang anak. Pangalawa. Kaya yung mga Pariseo, yung mga publikano, yung mga prostitute, ay mas naniwala pa. Mas tinanggap pa nila yung pangangaral ni Juan Bautista. Kasi sa totoo lang naman, ang ipinapangaral ni Juan Bautista, yung pagsisihan nyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Di siyempre, nung marinig ito ng mga publikano, ng mga prostitute, nag-aatubili sila kasi parang ang dating, sila ang tinutukoy, pinariringgan. Pero napagtanto nila, oo nga naman, makasalanan kami, di magsisi kami para makapasok kami sa paghahari ng Diyos. Kaya yung talinhaga, nagpapatungkol sa mga sinners. Nagpapatungkol ito sa mga Israelita na makasalanan. Kaya sinabi ni Juan Bautista sa kanyang pangaral, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo ay pagharian ng Diyos. Pagdating naman sa mga Pariseo at mga eskriba, yun din ang pangangaral ni Juan Bautista Pero itong mga Pariseo at eskribang ito, dahil sa sila yung mga may alam sa batas, may alam sila sa kautusan ni Moses, feeling nila, hindi sila mga makasalanan. Feeling nila, sila ay righteous people. Kaya nung marinig yung pangaral kay Juan Bautista, sumagot naman, okay kami dyan. Okay kami dyan. Yung pinapangaral mong yan ay, okay yan, tama yan, righteous yan. Kasi feeling nila, righteous nila. Kaya ang sagot, opo, sagot kaagad sila. Ngayon, di naman sila nagbagong buhay. Ibig sabihin, di naman sila lumabas at nagtrabaho. Ibig sabihin, di naman sila nagbagong buhay. Pero tanggap nila yung pangangaral ni Juan Bautista tungkol sa pagsisisi at pagbabagong buhay. Pero hindi naman sila nagbabago. Hindi naman nila pinaniwalaan si Juan Bautista. Kasi feeling nila, sila po ay mga matuwid na tao. So yun po yung talinhaga. Ngayon, paano po ba natin itong i-relate sa panahon natin ngayon bilang isang Kristiyano? Ayan po, mga kapatid, i-relate po natin para makita po natin yung ating paksang easy to be a Christian. Sa panahon din po natin ngayon, may mga Kristiyano din na talagang pag narinig ang salita ng Diyos o pag tinanggap nila ang Word of God at sila'y kinakausap ng salita ng Diyos na kinakailangan nilang magbago ang buhay,
talagang masakit man sa kanilang kalooban, masakit marinig iyong katotohanan, pero nagsisikap silang mabago, Pastor Amen, Ruby. amen. So, pero meron naman Kristiyano dahil sa daming alam sa Bible, dahil sa ang tingin nila sa kanilang sarili ay religyoso sila, dahil sa ang tingin nila sa kanilang sarili, marami na silang alam sa Bible, taong simbahan sila. Pero sila naman yung mga hindi hindi makapagbagong buhay o hirap ang maging bago. Kaya sa panahon natin ngayon, kung i-relate po natin itong ating talinhaga ni Kristo na ating binasa na nagpapatungkol sa dalawang klase ng tao sa Israel, mga sinners and self-righteous. Pag in-apply po natin sa panahon natin ngayon, ganun din po ang nangyayari. May mga mas madali pang nakakapasok, Pastora Ruby, yung mga inaakay natin na wala pang alam sa Bible. Yon. Mas madali pa silang tumanggap ng aral at nababago ang kanilang buhay dahil wala silang alam sa Bible, hindi sila pala simba, wala silang panahon sa simbahan. Pero pag napakinggan yung mensahe ng Panginoon, ay talagang nagsisikap silang mabago ang kanilang buhay kasi nalalaman nila na talagang sila man ay kailangan nila ng kaligtasan, kailangan Amen. din nila ng kapatawaran. Pero ang napakahirap baguhin, yung marami ng alam, pero hindi naman tumatanggi sa mga aral. Pero pakiramdam nila, hindi sila yung inaaral, kundi ang inaaral, yung mga walang panahon sa Diyos. Kaya mga kapatid, huwag po tayong padadaya, huwag po tayong padideceive. Lahat po kinakailangan. Alam mo po ang kaharap dito ng Panginoon, mga Pharisee at Scriba Mga expert. mga expert sa batas, kaya sabi ng Panginoon dito sa verse 32, sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ng mga bayarang babae. Nakita ninyo ito. Kayong mga Pharisee at mga Eskriba, nakita nyo yung pagsisisi nitong mga makasalanang ito dahil sa paniniwala nila at pagtanggap nila sa mensahe ni Juan Bautista. Kayo narinig nyo rin. Nakita nyo rin yung pagbabago ng mga makasalanan, pero hindi kayo nagsisi at hindi tinalikdan. Kasi feeling ninyo, matutuwid kayo dahil marami kayong alam, religyoso kayo, palasimba kayo, pero kayo pang hindi nagbabago ang buhay. Kung bakit, Pastora Ruby, sapagkat itong mga Pariseo at Eskriba, sila po yung may maling pananaw patungkol sa righteousness. Akala nila ang pagiging righteous, yung dami mong alam sa Bible. Akala nila ang pagiging righteous, yung lagi kang nasa loob ng simbahan, lagi kang nagsisimba. Ang totoong righteous, yung isinasabuhay, yung kanyang napapakinggan. Amen. Kaya napaka-importante po, practice what you share and practice what you hear. Yes. Practice what you hear. Yung mga Eskriba at Pariseo at saka yung mga makasalanan, sabi ni Lord, kailangan pare-pares kayong dapat magbago. Pare-pares tayong dapat magsisi. Pare-pares yung sinasabi ni Lord na parito si Juan Bautista sa inyo para ituro ang mensahe patungkol sa pagiging matuwid ng isang tao. Pero porque dahil sa marami kayong alam, kasaulado nyo ang Bible, dami nyo ng message na napapakinggan, tila ayaw nyo na magsisi. Lahat yon, practice what you share, practice what you hear. Yun ang ibig sabihin. Amen. Walang exempted sa Panginoon. Talagang kakausapin ka, babarahin ka talaga ng Panginoon. Hallelujah. Pag hindi ka talaga umayos, talagang makakarinig ka ng hindi magandang pananalita kay Jesus. Kasi si Jesus Christ, walang sugar coating ito pag siya nangaral. Amen. Masaktan ka na kung masasaktan. Kasi kung minsan, may mga listener kasi kung minsan, ginagawa niya kaagad ng kwento. Ay, pinatatamaan naman kasi ganito. Pinatamaan na naman kasi ganon. Paano yung nalaman na pinatatamaan wala naman binabanggit na pangalan? Hallelujah. Diba? Si Lord nga, dinidirekta niya kaya ang sabi dito sa verse 30, ang sabi dito sa ating tinunghayan, dinidirekta talaga ng Panginoon Walang sugar coating ang Panginoon pag nangaral Sabi niya dito,
nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisit tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa Kanya. Hallelujah. Kasi dapat, alam natin, dapat marunong tayo mag-appreciate doon sa ating napapakinggan. Tamang masakit, tamang ikaw lang tinutumbok, tanggapin mo. Ikaw yatang kinakausap eh. Wag mong ilihis ang sarili mo. Kaya may mga Kristiyano kasing nakikinig, ay ganito ang pangunawa. Nako, pinatatamaan naman si ganito. Nako, pinatatamaan na naman kami. Nako, hindi po kayo pinatatamaan. At kung tinatamaan kayo, ibig sabihin, itinatama, hindi pinatatamaan. Kaya yung mga Pariset, Eskriba, hindi sila makapaniwala kay Juan Bautista, hindi sila makapagsisi sa mensahe ni Juan Bautista kasi feeling nila sila ay righteous. Kaya meron silang maling pananaw tungkol sa righteousness. Amen, amen. At meron din po silang maling pananaw tungkol sa ministry. No. Ang ministry hindi para mangaral ka lang na mangaral pero hindi mo isasabuhay ang salita ng Diyos. Hindi po. Ang mangangaral po, bago niya ipangaral ang salita ng Diyos, siya muna ang nagsasabuhay nito. Ay nakalulungkot, mangangaral ka, ikaw mismo ang gagawa ng kasalanan. Paano yun? Kaya mali po yung mga Pariset, Eskriba, sila po yung tagapagpaliwanag, tagapagturo ng kautusan ni Moses. Kaya meron po silang maling pananaw sa ministry na kanilang kinapapalooban. Porque sila ang tagapagpaliwanag, tagapagturo. Ang gusto nila, ang tuturuan na nila ang magbago at sila hindi magbabago. That is wrong concept of ministry. Marami niyan. Pangatlo po, meron silang maling pananaw tungkol sa greatness. Kami ang sikat, kami ang mahangaral, kami ang eskriba, kami ang nakakaalam ng kautusan ni Moses, kayo wala, kami ang mataas. Kaya sinabi ng Panginoon sa Matthew 23, verse 5 to 12, ang nagpapakataas ay ibinababa at ang nagpapakababa ay itinataas. May mali silang pananaw tungkol sa kung sino ang dakila. Akala nito mga Pariset, eskribang ito, sila ang dakila kasi sila yung mga tagapagturo, sila ang mangangaral, at yung mga inaaral, yun ang mga mabababa. Sa panahon din po natin ngayon, sa paningin po ng Diyos, pantay-pantay. Wala pong mataas, walang mababa. Pantay-pantay po tayo pagdating sa larangan ng pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Amen. Huwag mo sabihing mangangaral ka, wala ka ng karapatan magsabuhay. Kailangan po nga natin, habang tayo ay nangangaral, ang ating ipinapangaral ay ating sinusunod din. Para yung mga nakikinig ay sumunod din sila, isabuhay din nila yung kanilang napapakinggan kasi nakikita sa ating mangangaral na tayo mismo nagsasabuhay ng ating pangangaral. Kaya yung mga Pariset, Eskriba, wala silang panahon na magbago. Ang gusto nila, magngaral lang sila ng mangaral kasi mali ang kanilang pananaw tungkol sa kung sino ang dakila. Kaya mga kapatid, yung parable ni Lord sa Matthew 21, verse 28 to 32, ito po ay nagsasalamin din sa buhay po natin. It is easy to be a Christian, but it is hard to be a genuine Christian. Amen. Kaya madali maging Kristiyano. Umatid ka lang nung umatid. Dami mo lang nalaman. May listahan ka na sa church. O di Kristiyano ka na. Pero ang totoo, ang hirap magpaka-Kristiyano. Kasi hindi naman natin sinasagawa yung ating mga napapakinggan. Practice what you share sa mga mangangaral. Practice what you hear doon sa mga attender. Amen. Ayan, mga kapatid, naway napagpala kayo ng salita ng Diyos sa umagang ito. Bless na bless. Sabi po, hallelujah, sumasabay sila eh. Sabi po ni Sister Elizabeth Tan, itinatama po, hindi pinatatamaan. Sabi ni Sister Marilu Talatad, ng England ba ito, Pastor? Diba? London. Masakit po talaga ang totoo. Hallelujah. Sabi ni Sister Linda Ramos Lam, bato-bato sa langit ang tamaan umaray at magbagong buhay at sumunod sa kaliwanagan ni Jesus. Sabi po ng ating Pastora Lilibet Chan Mangada, walk what you talk. Praise God. Same sounds. Walk what you talk.
Amen. Amen. Vice versa kasi yan, Pastor Ruby. Hindi pwede porke mangangaral ka ay exempted ka na sa pagsasabuhay ng ipinapangaral mo. Ganun kasi yung ugali ng mga pariseo at eskriba. Ang mga eskriba kasi tagagawa ng batas yan, tagapagpaliwanag. Ito naman mga pariseo, tagapagpatupad. Pero hindi naman lahat ng pariseo sa panahon ni Jesus Christ ay ganun ang ugali. Kasi mayroon ding mabubuti at may mga mababait din na pariseo katulad ni Nicodemo, katulad ni Jose ng Arimatea, katulad ni Levi, katulad ni Zaccheo. Sila po ay si Gamaliel, si Paul. Meron din po mga Si Gamaliel sa Bible, yan yung professor yan expert sa Bible yan, di ba? So may mga pariseo naman, hindi man lahat. Alam mo, sa panahon ni Jesus Christ, meron daw 6,000 Pharisees. Ang sa panahon ni Jesus Christ, sila sila yung mga tagapangaral. Pero hindi naman lahat ng pariseo sa bilang na iyon ay mga masasama. Meron din mabubuting pariseo. Marunong ding umintindi at kumilala sa katuruan ng ating Panginoon. Kasi yung mga pariseo at eskriba, Pastor Ruby, ang hanap lagi niyan yung mga mararangal na upuan sa handaan, yung mga mahalagang pwesto sa sinagoga, doon sila nauupo yung mga pariseo at eskriba. Ang gusto nila yung pag sila naglalakad sa palengke, tatawagin pastor. Ganun. Sila yon, yung mga guro pag yung mga pariseo at eskriba, gustong-gusto nila tatawagin silang guro pag sila nasa palengke, babati Gusto sila. meron title. May umuyuko pa silang ganon. Hinahabaan nila ang kanilang pilakterya, ang kanilang mga para lamang magkaroon na pagkakakilanlan na sila ay mga pariseo, sila ay mga tagturo ng kautusan ni Moses. Ang gusto nila mga parangal ng tao, mga pandangal sa handaan na upuan. Yun ang hinahanap nito mga pariseo. Kaya sabi ni Lord, sa kanyang talinhaga, sa dalawang anak, pareho silang pinagtatrabaho, pinalalabas. Ibig sabihin noon, pareho silang pinagbabago ng buhay. Kaya lang, yung makasalanan, umayaw nung una eh. Ayaw ko po. Lately, napag-realize siya, nga naman, makasalanan ako, di magbabago ako. Kaya sabi ni Lord, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, buti pa yung mga publikano, mga maniningil na buwis, mga prostitute, sila pang maunang pumasok sa paghahari ng Diyos kasi sila nagsisisi, nagbabago. Kayo naman, mga pariseo at eskriba, ay nakita nyo na yung narinig nyo na pangaral ni Juan Bautista, hindi nyo pinaniwalaan. Nakita nyo na nagsisi sa kasalanan yung mga pariseo, ay yung mga publikano, hindi nakita yun, hindi pa rin kayo nagbago, hindi pa pinaniwalaan. Sa panahon po natin ngayon, beware of being uneasy to be a Christian. Hallelujah. Kaya kung ikay matagal ng Kristiyano, tanungin mo sarili mo, may pagbabago na ba ako? Marami na bang nabago sa buhay ko? Ikaw naman, pastor, huwag ka marihati doon sa pangaral ka ng pangaral. Isipin mo rin, tanungin mo rin sarili mo, ako ba ay nagsasabuhay ng aking pinangaral? Amen. Wala pong exempted sa Panginoon. Huwag mo sabing pariseo ka, huwag mo sabing eskriba ka, kinakailangan din sa harapan ng Panginoon. Isabuhay natin ang ating pinapangaral. Lalo higit naman doon sa mga makasalanan. Si Lord po kasi talagang diretsyahan siya kung magsalita at tamaan ka kung tamaan. Kaya tayo po mga Kristiyano, alamin natin, sino bang kinakausap ng mensahe? Kung ikaw ang kinakausap ng mensahe, magbago ka, huwag ka na magturo ng iba. Huwag mo nang sisihin yung pastor. Nako, nagpatama na naman si pastor. Pinatamaan na naman si kapatid na nagsisikap na magbagong buhay. Kaya nga, mensahe, nagtatama. Walang aksidente sa Diyos. Sabi po ni Sister Lilibet Chan Mangada, it is not easy to be a Christian, but it is a pleasure to be one. Tama nga naman. Hallelujah. Sabi po ni Jessica Morillo Surio, thank you Lord, itinutuwid mo ako. Si Sister Marilu Taladta, taga-obrero lang. Saan ba apelido ni Sister Malu sa abroad? Amen. Good morning po, Sister Marilu Taladta. Sabi po ni Sister Elizabeth Arola, totoo po yan. Minsan ang lakas mag-amen. Ayan na. Pero hindi mo naman makita ng kagandahan ng ugali.
Sa mga attender to. Sa mga church service. Amen! Amen! Pero yung inaamin niya, di naman niya nauunawaan. Wala naman pala siya, no? Oo. Purihin ng Diyos. Ayan, sabi po ni Sister Lilibet Chan Mangada, marami pala ang pariseyo sa panahon natin ngayon. Oo. Si Lord kasi, ang kausap niya diyan, mga Pariseo at Eskriba. Nire-relate lang natin kasi yung natala sa Bible, yung mga sinabi ni Jesus, pwede natin i-relate ang ating buhay sa panahon na iyon. Kaya ang Lord, nagtuturo siya noon pa, mula noon hanggang ngayon at sa darating na panahon, nagtuturo si Lord. Kaya nga tayo may Bible. Anong purpose ito? Para itama din tayo ng mga salita ng ating Panginoong Hesus Dahil ang Kristo. salita ng Diyos, alamin ng ating buhay yan. Salamin ng ating buhay yan. Sabi ni Sister Lilibet Chan Mangada, ang gusto ng karamihan ngayon, pastor, ay mapapurihan sila sa kanilang mga nagawa at naaabot. Nag-aantay lagi ng mga papuring salita, ganoon. Gusto niya lagi sikat. Ay di ba ang mga Pariseo at Eskriba noon, tuwan-tuwa sila pag sila tinatawag na mga guro. Tinatawag sila noon ng mga nakaka-uplift ng espiritu, nakakataba ng puso. Kailan nakita ni Lord, di naman yata kayo totoo. Gustong-gusto yung tawagin mga Pariseo at Eskriba kayo, tagapagturo, tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses, dapat silang unang mga nagsasabuhay nito eh. Kaya kuya, apply po natin sa panahon natin ngayon. Ang sarap tawagin, pastor. Pero may kaakibat na malaking at mabigat na responsibilidad ang pagiging pastor. Sapagkat sabi po ng Panginoon, ang nakakaalam sa maraming bagay, pananagutin sa maraming bagay. Hallelujah. Kaya tayo po mga mangangaral ng salita ng Diyos, may malaki po tayong pananagutan. Tuwan-tuwa tayo na tayo tinatawag na pastor. No, pag sabing pastor, shepherd yan, Pastor Arby. Shepherd ka, pero wala ka namang pakialam sa tupa. Wala ka namang malasakit sa tupa. Pangaral ka lang ng pangaral, wala kang pakialam sa kapakanan ng tupa. Huwag ganon. Hindi po tama iyon. Sabi ni Patrick Botanes, learn humility, not stupidity. Ayan, stupidity. At sagot naman ni Sister Linda Ramos Lam, ang tunay na tagasunod ay yung nagsasapamuhay ng salita ng Diyos. Takot magkasala kasi alam natin nakatingin si Lord sa lahat ng oras. Amen. Sabi po ni Brother Ramiro Acosta, humbleness attitude. Praise God. Ako'y may tanong. Wala kayong tanong, ako'y may tanong. Praise God. Pastor, bakit ganoon na kadalasan kung sino yung, siguro hindi lang napapansin, yung kadalasan, pagbagong Kristiyano, siya talaga yung maigting, siya yung updated, siya yung masipag, siya yung thirst sa Panginoon. Pero pagmasdan mo, dito lang sa atin nakikita ko kapag yung mga matatagal ng Kristiyano, minsan ayaw na mag-join sa Bible study, sa OBS, wala na rin silang time para sa DDS, yung mga daily devotion. Yung parang ayaw, hindi na sila pero pag sila gagamitin ng mga panahon na sila ay nangatagapangaral, sila yung mga meron silang task, sila yung panahon ng mga nagdaang district, maikting sila, yung ganun sila kapush, ganun sila katindi, pero dahil ngayon bago na centralized, mga nanlalata na sila, pero pagmasdan mo, yung sa OBS, sa DDS, yung mga stroke survivor, yung mga anxiety, yung mga baguhang attender, yung mga tinatag na nasa malalayong lugar, yung mga nasa abroad, nakapatiran, nauhaw sila sa Diyos, pero yung mga nandito lang, yung nandito nga lang sa loob ng church, parang hindi sila ganyan. Ano pagkakaiba niya? Bakit ganyan? Pastor. Kasi yung... Di ba parang Pariseo Eskriba din? Kasi narinig ko na yan, alam ko na yan. Oo, ganun nga kasi, di ba, pag ikay nag-aakay, pag ang aakayin mo ay relihiyoso, kapag aakayin mo yung feeling niya mabait siya, wala siyang problema, wala siyang kasalanan, pag inakay mo, sister, sama ka sa gawain, attend ka sa gawain. Ang sagot ka ganyan, oo. Hindi ka kukontrahin, oo yan, pero hindi naman attend.
Kasi ito yung klase ng mga Kristiyano ngayon na porque marami silang alam, akala nila di nila kailangan ang Diyos. Kasi dami na nilang alam. Pero yung mga taong wala pang alam sa salita ng Diyos, hindi pa sila nakakadalo sa gawain ng Panginoon, pag naakay mo, tumatanggi kasi di nila nature yun, hindi nila nakasanayan yun eh. Pero later on, nagbabago ang isip nila, nakaka-attend sila sa gawain ng Diyos, at doon nila na-appreciate, ay kailangan ko para talaga ang Diyos. Wala para talaga akong magagawa kung wala ang Diyos. Kaya doon nila na-appreciate yung Word of God, yung mensahe ng Panginoon, na i-apply nila sa kanilang sarili. Pero yun naman marami ng alam na hindi naman nagbabago. Pag niyaya mo yan, oo yan. Pero hindi naman susunod. Hindi naman sasama. Kasi feeling nila, hindi na nila kailangan ang mensahe kasi marami na silang alam. Kung i-apply, kung babalikan natin yung parable ng Panginoon, dalawang klase makasalanan at mga self-righteous Yung mga self-righteous, yun ay tumutukoy sa mga Escriba at Pariseo na sabi nung pangalawa, opo! Sabi opo kaagad Kasi hindi naman pumunta. Yan yung klase ng mga Kristiyano ngayon na napabilang lang sa isang church, na meron lang, lalo na yung mga taong simbahan, Pastor Ruby. Sila ang maraming feeling nila. Sila ay matuwid sa harapan ng Panginoon. And yet, kailangan din nilang magsisi at mabago ang buhay, hindi sa kanilang sariling kaparaanan, kundi sa pamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos na dapat sila po ay mabago. Amen. Praise God. Pastor, yung parang sa pamilya yan Yung po nagwe-welding na nadidistract kayo, si Pastor Jason po yun. No, nagwe-welding po dyan. Sumasabay po siya. At naririnig nila na maingay. Okay. Ganito, Pastor, parang sa isang pamilya yan Pagmasdan mo sa isang pamilya, yung misan andyan yung may Pariseo, Escriba. Pag inaya mo si tatay, sama ka sa church, attend po kayo. Sasabihin ng tatay, naku, ang dapat dyan yung anak ko. Dapat dyan ayain nyo yung asawa ko. Escriba at Pariseo ang tawag doon. Kumbaga, nagtuturo. Hindi ako. Yung asawa ko dapat yan para mabago. Isama nyo yung anak para ko. Mabago yung yung asawa ko dapat yung isama niya para mabago. Tingin niya sa sarili niya, wala siyang kasalanan, wala siyang dapat baguhin, wala siyang dapat pagsisihan. So, pag ganoon po, nasa hanay po tayo ng Pariseo at Escriba. Sa kayo salitang, alam ko na yan. Like Bible study tayo sa bahay mo. Sasabihin sa iyo, alam ko na yan. Oo yan. Pero pag pinuntahan mo na, wala na. Dalawa yan Nagtatago na. Dalawa nga iyan. Yung isa naman, alam ko na yan Siguro sa ibang bahay na lang. Isa naman tinatawagan natin. Isang Diyos naman natin. Okay na kami dito sa relihiyon namin ito. Okay na. So, iyon po ang klase ng mga tao sa panahon natin ngayon na tinutukoy ng Panginoon na sinabihan mo, anak, lumabas ka at magtrabaho ka. Opo! Pero hindi naman siya lumabas. Kaya ang tanong ng Panginoon, sa tingin nyo, sino ang nakasunod sa kalooban ng Ama? Yung nakatatanda o yung pangalawa? Yung nakatatanda po. Yan ang ibig ko sabihin, Naparito si Juan Bautista para ituro ang matuwid na pamumuhay. Pero kayong mga Pariseo at Escriba, narinig nyo na nagsisi ang mga publikano at ang mga prostitute, nakita nyo nagsisi, hindi nyo pa rin pinaniwalaan si Juan Bautista at hindi rin kayo naniwala sa kanya. Feeling nyo kasi, mga matutuwid na kayo, wala nang dapat baguhin sa inyo. Sa Panginoon, mangangaral ka o tagapakinig ka, both, vice versa, pare-pares tayong dapat magsabuhay ng mensahe ng Panginoon. Parang yan nakikinig ng Word of God, nakikinig ng Word of God. Sasabihin niya pag Sunday service, nako, kung nandito lang si sister, yung salita ng Diyos para sa kanya yun. Kaya nga wala siya, Pastor Ruby, dahil para sa iyo yun Kaya kung makina, ay naku sayang, wala yung aming kapitbahay, dapat pala. Kasi hindi po, kaya nga po wala siya dahil para sa iyo yun. Amen, amen. Kaya kung ano po ang napapakinggan natin, para sa ating lahat yun. Yung iba naman dyan, aatin ng church, makikinig. Ang gagawin, yung pinakinggan niya, gagawin niyang bala, ipamamaril niya. Pag nakita niya si ganito, yun ipambabaril niya. Yung pangahatol niya, pambabaril niya.
Ganyan anya yung yung aral, ikaw yun eh. Ikaw yung aral eh. Ang iba naman, pakikinggan yung word of God, yung message. Hindi niya, kukunin niya yun, hindi para isa buhay, kundi yun ay iaaral niya rin sa iba. So, kumbaga ipapasa niya rin sa iba, feeling niya mahusay, magaling siya. Maraming ganyan, nangungopya ng mga mensahe para ipangaral sa iba. Yun. Pero sa Hindi naman sarili galing niya, sa kanya yun. At the same time, hindi okay lang yun, effective. Pastor Ruby, okay lang yun. May narinig kang mensahe sa iba. Kinuha mo, in-apply mo sa sarili mo, nabago ka. O ipangaral mo sa iba dahil may epekto na sa buhay mo. Tama po yun. Ganun pamamaraan dapat. Sabi po ni Jessica Palt, self-righteous po ang tawag doon. Sabi din po ni Palt Jessica, ganun po kasi ang namumuhay para sa sarili lamang nila. Hindi nila alintana na kailangan nila ang Diyos. Ang dami yan, yung ganyan. Ito ang magandang tanong. Ang tanong po ni Sister Lily Betchan Mangada, Pastor, paano po yung mga tao na ang dinadaluhan nila ay yung kilalang tagapagturo na nag-viral kasi magaling mag-share? Ang tanong ko po, sino kaya ang gusto nilang puntahan? Yung naghahatid ng message o yung message? Pagka ganun ho ang wala naman pong problema tayo doon. Talagang pagka po talaga maganda ang mensahe at maganda kung mag-deliver ng mensahe, malaking factor po yon, malaking advantage po yon. Pero sana ho, hindi lamang talaga doon sa humahanga tayo sa tagapangaral, kung sa mangangaral, kundi mismo higit sa lahat, yung mensaheng kanya na ipapangaral. Kasi sa totoo lang naman po, hindi natin maiwasan, meron talaga pong mga mauhusay talagang mangaral ng salita ng Diyos. Pero si Pablo nga, sabi niya, hindi naman yata ako nahuhuli sa mga super apostles na yan. Hindi naman yata ako nahuhuli sa kaalaman tungkol sa pangaral. Hindi po mahalaga kung mahusay sila o magaling sila. Ang mahalaga po, ang ating mensahe nagmumula sa ating Panginoon. Amen. At sinasabuhay niya. Sinasabuhay. Pero advantage po, talagang advantage yung mahusay ka ng magsalita, and at the same time, maganda pa yung message. Effective. Oo. Kaya lang, ang vice versa ho, kahit naman anong gandang message, kung pakikinggan, kiniliti ka lang, tapos hindi naman nagbabago. So, pare-pares lamang po yon. Wala pong problema doon kasi kinakailangan naman talaga na ayusin mo ang pangaral mo para nang sa ganon, nag-i-enjoy naman yung tagapakinig. Okay Sabi lang nga po ni Sister Marilu Talatad, sarili muna bago ibahagi sa iba. Kasi baka mamaya, pangaral ka ng pangaral, yung pala naman, tumatalbog. Maraming salamat po sa mga nagpapadala po ng mga stars. Sa araw na ito, si Daryl Calvin Anwar sa Cavite ito, ating kapatid. Good morning po sa inyong mami. At maraming salamat po sa mga nagpapadala. At magpadala pa po kayo ng mga stars kasi po malaking tulong po yan sa church. Sabi po ni Sister Marisa Fernandez, para po sa akin, kung mayroon man ako ngayon, yun po itinuturing kong kayamanan. Nang makilala ko ang Diyos, masarap pong sumunod sa Diyos at ang laki po ng binago sa buhay ko. Yung dati ko pong buhay, binago niya. Salamat po sa JCTRL Church na patuloy na nag-guide. Hallelujah. Pastor, sa totoo lang, kaya minsan, ang isang mangangaral, paano natin, masarap din naman kasi makinig sa isang mangangaral ng salita ng Diyos na may dating. Kumbaga, ibig ko sabihin, like for example, bigyan natin sa sariling atin na, nung midweek service, yung preaching ni Pastor Joel Dayalag doon, ibig sabihin, sabihin natin, simple lang. Pero sapagkat, meron siyang, ang tawag dito, stage presence, may power of speech siya na buhat sa Diyos. Kaya masarap namang makinig. Kasi dapat din sa isang mangangaral ng salita ng Diyos, pag-aralan din naman, kahit pa anong lalim niyan. Iwasan nating mangaral ng nakakaantok. Kasi parang yung kahit anong ganda ng isang pangangaral, ng isang mensahe. Ako, unang-una tingin ko dyan, yung nangangaral kayo ng, ang ganda-ganda ng message ng Lord, ng Word of God. Tapos nakakaantok kayo, powerless, yung parang nakakainip, yung ganun. Pananagutan nyo sa Diyos yun na. Sa totoo lang, kasi kayo mismo po, pinatay ninyo yung Word of God, kayong mangangaral. Kaya dapat pag-aralan din naman natin
how to be effective, yung buhay. Huwag yung kulang na lang, kulambo at katol, patulog ka na. Kasi iba din naman talaga yung tawag dito pastor, yung may dating. Dynamic preaching. Kasi kung naniniwala ang isang mangangaral ng salita ng Diyos, the word of God is very effective, tabak. Kaya nga sinabing tabak. Dapat yan, pag dumating yan sa tenga ng tao, ng mga listener, nagpunta yan eh. Kasi they love God. They love the word of God. Kaya lang minsan, mismong nangangaral, ay patay mangaral. Pag kayo mismo pananagutan ninyo sa Diyos yan, sa totoo lang, kaya dito masisisi minsan, yun na yung mga tao, gusto nilang makinig at gusto nilang, meron silang mapakinggan na talagang yung dynamic, ako lang eh. Ako nga, kahit sino pa ang tumayo, nakikinig ako ng Word of God. Kahit sino pa po iyan. Kasi ang katwiran ko, hindi yung taong nangangaral, kundi yung message. Kaya lang, hindi naman din kasalanan ng isang tao. Kasi yung message, napapakinggan free. Pero minsan yung messenger of the Word of God din naman, pastor, lalo na pag kilala mo yung buhay. Alam mo din yung messenger of the Word of God, merong sablay. Hindi naman sa nagiging judgmental tayo. Siguro, dapat talaga aware tayo, maging mapagbantay. Hindi, yung parable kasi, Pastora Ruby, ay pinatutungkulan ng Panginoon sa mga Pariseo at mga eskriba at doon sa mga publikano at sa mga prostitute. So, ang binibigyan din ng Panginoon, dalawang klase ng tao sa bansang Israel. May mga mangangaral, may mga nagpapaliwanag ng kautusan ni Moses, at meron namang mga makasalanan. Kaya nagbigay siya ng talinhaga. May isang lalaki na may 2 anak at ang sabi sa panganay, lumabas ka at magtrabaho ka sa ubasan. Ang sagot nung panganay, ayoko po. Pero lately, ay sumunod pa rin siya. Iyon namang panganay, sinabi niya, ganun din yung sinabi sa panganay, yun din sinabi sa pangalawa. Ang sagot ng pangalawa, opo, pero hindi naman siya lumabas. Hindi naman siya nagtrabaho. Kaya tanong ng Panginoon, sa tingin niyo, sino sa dalawa ang naging masunurin? Ayun po ikaw nakatatanda, yung panganay. Yan nga kaya sinasabi ko sa inyo. Yung talinhaga patungkol sa mga Pariseo at eskriba at sa mga makasalanan. Yung mga makasalanan, madaling tinanggap, naniwala sa mensahe ni Juan Bautista tungkol sa message of righteousness, sila ay nagsisi. Ito naman mga Pariseo, nakita na nila, narinig nila yung pangaral ni Juan Bautista tungkol sa matuwid na pamumuhay, nakita nila yung mga Pariseo at eskribang nagsisi, pero itong mga nagsisi yung mga publikano, pero yung mga Pariseo, nakita nila at narinig nila yung resulta ng pangaral, hindi sila nagsisi at hindi sila naniniwala kay Juan Bautista. So yun po ang parable. Yung parable, yun ang paliwanag. Kung i-relate natin sa ating kapanahonan ngayon, parang sinasabi rin ni Lord, yung mangangaral at saka yung mga pinapangaralan, both may responsibility. Yes, may responsibilidad. Hindi lamang po ito para atakihin natin yung mga pastor, kundi para din po yung sa mga hearer. Kaya nga, practice what you share and practice what you hear. Both sides. Pareho po may responsibilidad. Ang masakit nga lang sa part namin mga mangangaral, baka pangaral kami ng pangaral, hindi namin na isasabuhay yung mensaheng ipinapangaral namin sa mga tagapakinig. Tumatalbog At ang pinakamasakit pa dito, hindi mo na nga naisasabuhay yung mensahe ng kabanalan, gumawa ka pa ng kasalanan. Yun po ang pinakamasakit eh. Mangangaral ka ng kabanalan, pero ang ginawa mo kasalanan. Ngayon na ikay nagkasala, nahulog ka sa pagkakasala bilang mangangaral. Maghahanap ka ngayon ng kakampi sa mga kapatiran. At kapag dinaing mo sa kanila ang iyong naramdaman dahil sa gumawa ka ng kasalanan, sasabihin naman ng mga kapatiran, naku, pinatatamaan naman, kawawa naman. Ikaw naman, ang reaksyon mo ganito. Masyado naman kayo, mas masahol, mas judgmental pa kayo ang tao kaysa sa Diyos. Kapatid, mangangaral ka, gumawa ka ng kasalanan, ngayon sasabihin mo, mas grabe ang pagiging judge. Mensahe ang pinapangaral.
Saka pangalawa, hindi ka naman pinatatawa. Ba't naman kita pa, ano mapapala ko sa pagpapatama namin sa inyo? Wala tayong mapapala. Kundi ipangaral ang mensahe ng Panginoon, i-share ang mensahe ng Panginoon, at kung tingin mo pinatatamaan ka, hindi po, ikaw ang itinatama. Kaya kung makikinig ka ng salita, wag mo ikasasama ng loob. Kinakailangan tayo po ay matutong makinig at tumanggap ng mensahe ng ating Panginoon. Amen. Sabi Mga po, ngaral eh. yes, sabi po ni Sister Linda Ramos Lam, praise God, parang asawa ko. Sabi niya dati, nagdadasal naman siya kahit nasaan siya. Iisa lang daw ang Diyos. Pero purihin ng Panginoon. Ang asawa niya ngayon, si Boss Carlos Lam, ay kaisa na natin bilang mananampalataya. Sabi din, ang comment din po ni Sister Linda Ramos Lam, Pastor, ang sarap mo pong mangaral. Buhay na buhay. Thank you po. Sobra pong nakakabusog sa espiritu, kaya lagi pong nakakasabik ang araw ng linggo. Sabi po ni, thank you po. Sabi po ng, puri natin ang Diyos. Sabi po ni Brother Ramiro Acosta, tumugon sa pagtawag, pero hindi sumunod. Makinig at isabuhay. Oo. May maraming tao ngayon na pag pinag-usapan mo ang Diyos, oo. O attend ka sa gawa ng Diyos, oo. Darating tayo dyan, darating tayo dyan. Pero hindi naman pupunta. Buti pa nga yung walang alam sa salita ng Diyos, pag inanyayahan mo, minsan tumatanggi, pero at the end of the day, nandoon din pala sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Para iyan yung panganay. Umaayaw nung una, pero napag-realize niya na kailangan niya pala talaga ang makipag-isa o makipagtagpo sa Panginoon. Kaya tayo po ay nakapaloob din doon tayo sa sa parable na ito ng ating Panginoon. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon, Pastor. At palakpakan po natin ang ating Diyos. At nawa ay yung sinasabi ni Pastor na tayo ay mayroong responsibility bilang attender at nakikinig ng salita ng Diyos, isabuhay natin. At bilang naman isang mangangaral, ako, mas malaki ang pananagutan yan. Baka preach ng preach, yung pala siya naman, meron naman pala tandaan na tumatalbog sa kanya. Kasi yung Espiritu ng Diyos, naniniwala ako, hindi papayag ang Diyos na yung kanyang salita ay gawing kalakal, gawing salahulain ang kanyang salita ng isang mangangaral. Sapagkat ang ating Diyos ay Diyos na buhay, banal, at kaya't marapat na siya ay ating patuloy na magsilakad tayo sa kabanalan, maging totoo tayo. Maging tama din yung pananaw natin sa pakikinig. Mga kapatid, Amen. Sino man tayo, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa ating Diyos sapagkat Praise siya God. nakakaalam. Pag ang mensahe po ay kung ang mensahe po ang nakikinig ay mga makasalanan, ito po ay nag-i-encourage na magbago ang buhay. Amen, amen. Pero kung ang nakikinig naman ho ay isang mangangaral at pagkatapos nagkasala, huwag niyong isipin na pinatatamaan kayo. Yan ay isang consequence na alam niyo na ang tama, ginawa niyo pa rin ang mali. Consequence po yon. Kaya huwag niyong sasabihin pinatatamaan kayo. Huwag niyong sasabihin na mas judgmental pa ang tao kaysa sa Diyos. Hindi naman nagsasalita lang sa sariling ganang sarili niya, kundi galing sa salita ng Diyos ang pinapangaral, sinishare. Amen. Kaya maging tama po yung ating pananaw sa kung ano po ang ating napapakinggan. Kung tila baga masakit at itinatama tayo, magpatama tayo. Huwag nating isipin na pinariringgan tayo. Kung tayo naman po ay ordinaryong tagapakinig, pakinggan po natin. Sabi nga ng Panginoon, basahin ko lang Pastora Rubia. Sige po. In Matthew chapter 23, ito ang sabi ni Lord. Matthew chapter 23 verse 1 and hanggang 3. Sabi sa verse 23 ay ganito. Basahin natin sandali. Matthew. Patungkol din ito sa mga Pharisee at Eskriba Sabi dito, Matthew 23 verse 1 to 4. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Kaya't, sabi ni Lord, kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos.
Ngunit, huwag niyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang Napakaganda kanilang yan. ipinapangaral. Amen. Tama yan, Pastor. Amen, amen. Ang mga Pariseo at Eskriba, silang tagapagturo, tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Wala naman iba eh. Kaya sabi ni Lord, silang tagapagturo, tagapagpaliwanag. Pero ikaw, sundin mo ang kanilang itinuturo kasi galing yun sa kautusan ni Moses na binigay ng Diyos. Huwag nyo lang silang tutularan. Kung ano yung, pakinggan natin, tayo na ang gumawa nung salita ng Diyos. Sundin natin yun. Pero yung, kung may diferensya man yung mga ngaral, huwag na tularan. Huwag tularan. Huwag tularan. Pero sa buhay natin, yung kanilang ginagawa. Ito, Matthew chapter 23. 23. Verse 1 up to 2. Ayan, ang napakalinaw eh. Sinabi naman pala ng Panginoon. At saka talaga palang meron talagang mga ngaral. Na huwag tayong matitisod. Ayun, meron Sa pa halip, talaga. yung mensahe ang tanggapin nyo. Amen. Pero huwag Amen. nyo tularan yung mga ngaral. Ako ganun ang ginagawa ko. Pangaral ng pangaral, hindi naman sila sa buhay, gumagawa pa ng kasalanan. Huwag nyo tularan yon. Pero yung kanyang ipinapangaral, sabi ni Lord, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa. Ano kanilang ginagawa? Sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang pangangaral. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang patumulong sa pagpasa ng mga iyon. Pawang pakitan tao ang kanilang mga gawa, nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata ng kanilang noo at braso at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang binabati sila sa mga palengke at tawaging guro. Hallelujah. Ngunit huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinuman tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang tagapagturo, si Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ang magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itinataas. Watch out. Ayan. Dapat tayo aware lagi. Sabi ni Pastora Ani Oxendain, ang Panginoon nagse-separate din para hindi na makahawa pa. Kaya kung namumuhay sa kasalanan, mainam na i-separate. Ayan, hinatulan na ni Pastora Ani, no? I-separate, ibukod na. Sabi po ni Sister Mary Carchoson, California, USA siya. Salamat po, Pastor, sa salita ng Lord na binabahagi nyo. Araw-araw, lalo na po today. Dami pong revelasyon ng Lord sa buhay ko. Pakiramdam ko po, kinakausap ako ng Holy Spirit. Ay, praise the Lord. God. Salamat po ng Kinakausap marami. ako ng Holy Spirit. Praise God. At thank you, Lord. Sabi po ni Patrick Butanes, maging maliit tayo habang lumalaki ang Diyos sa buhay natin. Hindi lumalaki tayo at ang Diyos ang lumiliit. Hallelujah. Ganda, no? Sabi ni Brother Ramiro Acosta, Christian, listen and do what he listen. Amen. Babala naman sa ating mga Kristiyano iyon. Sabi po ni Sister Lilibet Sean Mangada, amen po, purihin ng Diyos sa effort ninyo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos araw-araw. Great help. At magandang umaga kay Flory Mendoza din po. At kay Tricia May Alcantara. Thank you po, Panginoon, sa paggamit niyong tulay. Kay Pastor Laura at Pastora Ruby, pangipalagan sa tao ang mabuting balita na way pagkaloob ninyo, Panginoon. Mahabang buhay, amen, sa mag-asawa upang marami pong kaluluwa ang maligtas sa pamamagitan ng mabuting balita. Amen po. Thank you po. Salamat po ng marami sa inyong comment. Pagpalain po kayo ng Diyos. Jesus, amen. Ang tanong po ni Brother Gerald Reyes. Si Gerald Reyes, ang ating isa sa tech team.
May tanong din ako Pastora, bago mo anuhin. Bago kay Brother Gerald, tanong ko, pero sagutin mo muna si Brother Gerald, baka mawala sa loob ko. Paano naman yung lingkod ng Diyos na merong ministry sa loob ng church? Dahil busy siya sa ministry niya sa loob ng church, every Sunday service, lakad ng lakad, tapos yung busy siya sa tech team, pero hindi siya busy sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay. Tanong ko yon, anong outcome nun? Tapos ang tanong po ni Brother Gerald Reyes, Pastor, paano naman po yung ibang mga ngaral pag nagbabahagi ng Word of God, wala pong pagsama ng Holy Spirit? Ay, tindi ng tanong niya. Bago mo sagutin yun mabuti po at dapat pakinggan, hayaan niya, mali niya. Sagot naman ni Sister Baby Obani, hinayaan na yung mali niya. Siguro napuno na rin. At sabi ni Sister Elizabeth Tan, salamat po Panginoon sa buhay ng mag-asawang Pastor Lauro. Pagpalain po sila sa aspeto ng kanilang buhay. We receive po, salamat po sa prayer. Pastor, yung tanong po. Si Gerald muna. Sige. Paano naman po yung nagbabahagi ng salita ng Diyos sa parang walang pagsama ng banal na Espiritu? Hallelujah. Ganito po yun. Praise God. Wag na nating tingnan yung walang pagsama. Ang mahalaga lang po, yung Word of God na namumutawi sa kanyang labi at alam natin makatutulong, makapagpapaunlad sa ating buhay espiritual, tayo po ang makinabang. Kung hindi man siya sinasamahan, maaaring hindi siya makinabang, pero tayo po sa ating pakikinig, pwede po tayo makinabang. Kasi sabi naman ng Panginoon, yung mga Eskriba at Pariseyo talagang walang pagsama ng Diyos dahil hindi naman sila sa buhay. Pero sabi ni Lord, gawin ninyo ang kanilang itinuturo sa inyo o inuutos sa inyo sapagkat yun ay galing sa batas ni Moses na ibinigay ng Diyos. Huwag lang natin silang tutularan. Ibig sabihin, kung sakaling ikaw man ay maging mangangaral, huwag mo na siyang tularan na hindi sinasamahan ng Panginoon. Pero possible ba na isang pastor Possible. walang pagsama ng Holy Possible Spirit? po. It is a matter of devotion mo, yung personal devotion mo sa Panginoon. Kasi kung gusto mo lang mangaral, magnilay ng salita ng Diyos, wala ka naman devotion sa Panginoon. Saan mo kukunin yung mensahe at yung kapahayagan? Kaya mangyayari, babasahin mo lang yung Bible, walang kapahayagan ng Panginoon, kaya parang nagbasa ka lang ng Bible sa harapan ng mga tao. Pero dapat merong mga kapahayagan, revelation. Kasi ito ay nangyayari at nagaganap kapag meron kang Scripted. devotion. Oo, nagiging sardinas pag kulang ka ng devotion sa Panginoon, di syempre walang pagkilos ang Diyos. So ang mangyayari, para ka nagpapakain ng ulam na sardinas, binuksan mo na lang, pagkatapos nilagay mo sa kakainin na. Pero yung ulam na ikaw ang magluluto, ikaw maghihiwa ng masarap yun, masarap kainin. Yung ulam na talagang ikaw mismo nagluto, kompleto ricados, tapos inihain mo. Iba yung ang ulam mo sardinas, sa binuksan mo na lang, tinaktak mo na lang doon sa ibang dating. Doon sa niluto, ginisa, pinaghirapan, ganun din po sa mensahe ng Panginoon. So dapat po tayo merong personal. Kaya kung nakakapakinig po kayo, ay sana po hindi ako ganun. Pastor Ruby? Yung parang, wag naman sanang nangangaral ako ay walang nararamdaman na Pero gayon pa man, kung wala kayong nararamdaman na may pagsama ang Diyos sa akin, at least yung Word of God, pwede niyong pakinabangan. Amen, Problema amen. ko na yun sa Diyos pag harap ako sa Kanya. Pananagutan ng pastor. Oo, pananagutan po yun. Hallelujah. Kung sasabihin mo naman, paano naman yung merong gampanin sa loob ng church? Tapos ay busy siya doon sa kanyang ministry, pero nababaliwala yung pakikinig ng salita ng Diyos. Ipagsusulit niya rin sa Panginoon na ang Diyos kasi ang nakakaalam. Kasi hindi makapagpapalago yung ginagawa natin. Iyon ay bunga na lamang ng paglago natin yung ating ginagawa. Bunga na lang yun Kasi ang paglago po nasa pakikinig. Kaya habang ginagawa po natin yung ministry natin sa loob ng church, huwag po nating pabayaan na hindi po tayo nakakapakinig ng Word of God kasi doon po tayo uunlad, lalago. At kapag tayo umunlad, doon lang tayo gaganda ang performance natin sa ministry ginagampanan natin. Ayun, doon lang siya, parang, ibig sabihin, pastor, talagang kahit talented ka sa ministry niyan, pag walang pagsama ang Diyos, ay hindi ka lalago diyan, hindi ma-appreciate. Kaya sasabihin mo, ginawa ko naman ang lahat, ako na lahat, pero parang may kulang pa kasi hindi ka sinasama ng Panginoon.
Yun ang totoo niya. Hallelujah. Kaya wag natin pabayaan ang sarili Kaya natin. minsan nga meron din may pastor din. Sabi ko, tama naman yung kanyang pinapangaral. Tama yung outline niya. Pero bakit parang hindi siya yun? Bakit parang hindi totoo sa buhay niya? Kaya yung tanong... Sayang naman pero hindi sayang yung word of God kasi pinapakinabangan ng listener. Kaya yung tanong ni Sister Lilibet Mangadatsyang kanina na paano yung pastor yung uma-attend po yung mga tao dahil ba sa mahusay mangaral at ng salita ng Diyos pa, hindi po ba ibig sabihin ang paghanga na doon sa mga ngaral, hindi po nararamdaman lang po kasi na may pagsama at pagkilos ang banal na espiritu doon sa mga ngaral na yun, kaya parang hinahanap ng mga tao, hinahanap ng pakinggan. Kaya tayo obligasyon po natin na hindi lamang natin share ang Word of God, kundi sikapin po natin na tayo sinasamahan. Sa papanong paraan, meron po tayong personal devotion. It is a matter of personal devotion. Kung paano mo siyang kinakatagpo sa bawat araw. Hallelujah. Kung paano mo siyang kinakausap sa bawat araw na dumarating. Kung walang ganon, ay wala. Huwag ka na umasa. Parang choir din pala. Oo. May mga choir na, ang ganda naman ng boses. Pero parang, Walang pagsama. Kasi, paano naman sasamahan ka ng Lord? Wala ka namang panahon sa Kanya. Ang gusto mo lang, magkumanta ka lang na kumanta. Gusto mo lang entablado. Ang gusto mo lang, Stage. tumugtog ka ng tumugtog. O mag-preach ka lang na mag-preach. Pero di man lang nakikita ni Lord. Yung devotion. Yung devotion, pagsisikap mo Personal. na, kinakatagpo. Dapat meron tayong personal devotion. Katagpuin mo, Lord. Ako ho, Pastor Ruby, every time na tuwing umaga, pa ako na gano'n, sasabihin ko lagad ka sa Panginoon. Bungad ng aking bibig, Lord, itong katawan na ito, binili mo ito, binayaran mo ito, gamitin mo ito para sa karangalan mo Amen, itong amen. katawan. Lupang Praise ito, God. hindi na akin to. Hallelujah. Iyon na ito, gamitin mo ito, Panginoon. Ganun ako kung mag-ano sa Panginoon. praise God. Kasi hindi na natin sarili ito binili na ito Binayaran ito ng malaking halaga. Ang maganda lang kay Lord, hindi pinaalis yung ating kaluluwa para gamitin niya kasi gagamitin din yung ating kaluluwa para may sakatuparan yung kanyang plano sa katawan natin na tinubos at binayaran ng Panginoon. Parang ganito din yung pastor, sa Bible din. Niligtas ang kaluluwa mo, kasama yung katawan mo na binayaran ng Panginoon. Parang ganito din yan sa Bible Meron ako nabasa sa Bible na yung ganito yung Lord, yung Panginoon, nagsumbong yung mga alagad ba? Meron pong gumagamit ang pangalan mo doon, Jesus. Sinaway namin, pinahinto namin. Pinapahinto namin, sinaway namin kasi ginagamit yung salita mo. Sa pangalan niya, pangalan ang niya. pangalan mo. Ano sagot ng Panginoong Jesus? Huwag niyo siyang pagbawalan. Yes. Tandaan ninyo, ang hindi laban sa atin, panig natin. Amen. Ano ngayon kung nangangaral Kung patay mangaral, di hayaan na lang natin. Ganoon. Total naman, matatapos naman siya. At ang intindihan na lang natin, yung Word of God, tayo ang mabenepisyo. Amen. Praise the Lord. Paano tayo kinausap ng salita ng Diyos. Pero dapat talaga, may power yung mga ngaral, pastor. Nasa din yun nasa devotion. Kasi magkaroon ka ng devotion, Pastora Ruby, crucial yan Kaya yung crucial kasi wag nating kalilimutan na si Satanas po hindi papayag na ikaw ay maging boldly anointedly sa larangan na hindi papayag sa gagawin ka ng hadlang. Ay ngayon, talagang kinakailangan magsikap ka talagang ipaglaban mo yun. Mag-effort dapat. Yung daily devotion, personal devotion. Yung magising ka sa umaga, madaling, mahirap yun. Praise God. Hindi sapat yung talented ka Lalabanan mo yun para lamang makuha mo yung favor ng Panginoon. Hindi sapat yung talented ka. Alam ka, nakapag-aral ka, tapos ka ng college, alam mo paggawa ng outline. Hindi sapat Di ba, Pastor, hindi sapat yung maganda boses mo, may tinig ka. Ayan ang sasabi Expert ko. ako sa awit, sa pagdinig, yung gano'n. Iyon, madalas na marinig ito ng mga trainee pastor natin, ng mga aralan namin sa pastor. Ito sinasabi kong ito madalas. Dako sineshare ito. Kailan Nakakahiya sa Diyos. Parang baliwala sa kanila. Yan sinasabi na kasi di naman, mangangaral na kami. Kaya sabi ko, hindi sapat na nakatatayo ka na sa pulpito at mangangaral ka. Kinakailangan karirin mo yan. Amen. Sa papanong paraan. Kung marunong ka na gumawa ng outline, kung marunong ka na mag-share sa pulpito, ang dapat mong trabahuhin kung paano makukuha ang favor ng Panginoon. Pagmasdan mo kahapon si Pastor Ray Obani, di ba, akala ko pagkatapos natin dito ng morning devotion, di ba, nag-breakfast tayo, after no, nakala ko paalis na siya. Hindi Nag-another special edition pa siya sa iyo. Mas mahaba pa ngayon sharing namin kaysa doon Pastor sa amin. Arnel, yung sinolo ka na naman nila. Nagtanong sila sa iyo. Yung parang sinamantala yung panahon mo.
Gusto nilang makinig Ako, pa. alam ko, Hallelujah. Pastor Ruby, pag wala akong kapahayagan, yun ay dahil sa nagkula ako ng devotion. Praise God. Amen. Amen. Alam ko yun eh. Kaya ako hiyang-hiya sa Panginoon pag ako nag-share ng Word of God, tapos parang naramdaman ko, parang hindi ako sinamahan, hiyang-hiya ako sa Panginoon. Alam ko na, nagkula ako ng devotion sa Kanya. Ako din ganun eh. Pag yung halimbawa may problem, di ko alam kung ang problema ba yung sounds ba o ako. Ang ginagawa ko na lang, di ko na lang pinapansin sila. Ang ginagawa ko sa sarili ko, wala akong ginawa kundi hingi ko ng hingi ng patawad sa Diyos. Even in times of service, hingi ako ng hingi ng sorry sa Lord. Tapos pray ako ng pray na kahabagan ako ng Diyos. Huwag nang tignan yung aking kakulangan. Kasi parang hindi ka nagtrabaho sa Panginoon. Parang ibig sabihin parang... Ayan, alas 9 na, Pastor Ruby. Diyos ko po, lumpas na po tayo. At ang sabi po ni Sister Kiara Victoria, praise God po, dati po ganyan po si mama ko na kapag nakakarinig ng Word of God, akala niya po, siya ang pinariringgan. Pero ngayon po na araw-araw po kaming nanonood ng morning devotion. Ay, salamat po. Na po namin. Naiintindihan na po namin. Amen. Praise God. Sabi po ni Nanay Ronelia Escueta, salamat po, Pastor. Dito ako napunta sa JCTRL Church dahil natuto po ako sa Word of God. Sabi po ni Sister Neng Doremon, amen, salamat sa Panginoon sa kanyang makapangyarihang salita. Dahil dito ay napakalaking bagay o napakalahaga po sa ating buhay na ito at isang gabay sa araw-araw. Hallelujah. Napapasalamat po si Sister Rizapa Reyes. Nag-amen sila. Sabi ni Sister Ami Jean, thanks be to God. Thanks, Pastor at Pastora. This is very important reminders to all Christians. Salamat po. Mapagpalang salita ng Diyos. Amen. Sabi ni Sister Baby Obani, pero lagi po mali nakikita sa isang lingkod ng Diyos. Di po makikita ang mabuting balita na sinasabi niya. Bali wala po ang mensahe sinasabi niya. Hallelujah. Dapat, wag na tayong maging judgmental. Kung hindi niya nakikita sa nag-deliver ng Word of God, tayo ang makinabang ng Word of God, wag ng judgmental. Salamat po sa mga pangaral niyo, Pastor, Pastora. Sabi po ni Sister Marilu Kalagtad. Sabi ni Sister Gemaline Lozares, magandang umaga. Sa lahat po sa inyo, Pastor Laro, Pastora Ruby, from Doña Petra Tumana, Marikina City, Lozares family, Marikina City. Good morning po and God bless po, Lozares family. Sabi ni Brother Ramiro, Pastor, ramdam po namin ang pagsama ng Holy Spirit, dumadaloy po. Talaga may kilabot factor po. Salamat po. Salamat din naman po. Salamat. Sabi po ni Sister Tricia Alcantara, Pastora, si Nanay Emily po ang gumagamit ng account ni Tricia Alcantara. Ayan. Kasi mahina po ang signal. Purihin ang ating Diyos. Sabi ni Sister Gemaline Lozares, gandang umaga po sa inyo, Pastor. Ayan. Pagpalain ng Diyos. Amen. Bukas po, anniversary po bukas ng JCTRL Punong Buhangin. For their 3rd year anniversary, ang pagsama at lakas ng Diyos. At purihin at bravo ka, Panginoon. Purihin ng Diyos. Bukas po yan. Kaya 7 to 8 lang ang ating morning devotion bukas. Dahil po anniversary ng Pulong Buhangin. At yan po'y gaganapin sa JCTRL, Pulong Buhangin Daughter Church House. Sabi po ni Sister Josie Ternal, wala po tayong karapatan magmalaki o magmarunong sa harap ng Diyos. Sabi ni Brother Sunny Repia, help us, Lord, to walk in faith every day of our lives. Ito kagaya nila Brother Sunny Repia, itong mag-asawang ito. Hindi sila judgmental, basta't hindi sila nag-ano sa mga kapasturan, basta sila sa Word of God. At sabi po ni Sister Baby Obani, Pastor Lauro, salamat po sa buhay na makasama po kami sa JCTRL Church. Sabi ni Tricia May Alcantara, salamat po sa araw-araw ng pakikinig ng salita ng Diyos dahil siya po ang nagbibigay ng kalakasan sa atin araw-araw. Sabi ni Sister Josie Ternal, Pastora, pwede po bang di na kayo matapos? Ako, hallelujah. May lakad po ako. Marami pa po kaming lakad sa maghapong ito. Andyan na po yung mga appointment namin, commitment, praise God. Pero it's a great privilege for us to serve God. It's a great privilege for us. Salamat sa Diyos sa buhay, sa pagkakataon na tayo gamitin ng Panginoon. Sabi po ni Sister Elsa de Chavez Parilla, maraming salamat po sa Word of God. Marami po kaming natututunan. Amen. Sa ating lahat, no, purihin ng Diyos. Salamat po ng marami sa tayo sa ating sarili.
At wag na po nating tignan pa yung mga ngaral kung sila po hindi nagsasabuhay. Mahalaga, yung Word of God, pakinabangan po Amen. natin. Praise Sa the Iril, Lord. ganun yun. Wala Praise tayong God. karapatang maging judgmental kanino man. Kasi tayo mananagot din sa Diyos. Yes. Kanya-kanya ang kaligtasan. Isang tanong na lang, Pastor. Merong bang, isang tanong na lang kahit alas 9, merong bang nag-share ng salvation, yung pastor, ay yung sineran niya, naligtas, pero yung nag-share hindi ligtas? Ay, possible yon. Possible yon kasi sabi nga ni Lord, kasi doon sa chapter 23 ng Matthew, sinumbatan yun ni Lord, yung mga Pariseo at Punong-puno pala yung Escriba. Matthew 23. Okay, sinabi niya, gawin ninyo ang itinuturo nila sa inyo, ang inuutos sa inyo, sapagkat yun ay galing sa kautusan ng Amen. Diyos na ibinigay kay Moses. Huwag nila siyang tutularan. So, ibig sabihin, after noon, sa verse 13 to the following verses, sinumbatan niya na at sinabi niya, talagang yung sumbat ni Lord, yung batikos ni Lord, talagang may kasamang impyernong namumuta sa bibig ng Hallelujah, Panginoon. hallelujah. Mabigat ang inyong daranasin, higit pa kayo doon. Kasi sila yung mga sila, yung batikos ng Panginoon na talagang, kumbaga wala kasing pagbabago. Self-righteous kasi sila. Amen, amen. Praise God. Sabi ni Pastor Allen, ganun na, 9 o'clock na. Let's pray, praise God. Lord, maraming salamat po sa mensahe mo, O Diyos, sa umagang ito. Pinakinabangan po namin. At nakakaramdam din po kami ng takot kung kami po'y mapaghaton at mapag-judge sa aming pong kapwa, lalo na po sa mga kapastoran. Pero kami din po pala, Panginoon, bilang nakakapakinig ng salita mo, O Diyos, ay may malaki din pong pananagutan kapag hindi rin po namin isabuhay ang mga salita mo. Lord, tulungan mo po sa lahat po ng servants mo, mula sa pataas hanggang sa mababa, maging mapagbantay po kami sa aming sarili. At lagi po kami hinihingi namin na lagi niyo po kami puspusin ng banal na Espiritu mo at lagi pong maghari ang pag-ibig mo, O Diyos, at ang kababaan Yes, ng kalooban. Lord. Yes, Lord. Sa lahat ng mga kaisa po namin sa umagang ito, Lord, abutin niyo po ng biyaya, financial blessing, at kaligtasan ng buong Yes, pamilya Lord. po Yes, namin at tagumpay sa maghapong ito. Amen. Lord, maraming salamat po. Pagpalain mo po ang anibersaryo bukas ng JCTRL Pulong Buhangin at ang mga paghayo ng mga servants mo, Lord, ay lubos mong pagpalain. Amen, Lord. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po tayo Amen. magsabi na Amen! Amen. Praise Love you. Love you, Jessica Paltrubian. Love you. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless us all.